Talaga nga naman ho guys na nire-reveal na ho ni Kadigungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ay isang critics ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Anti-administration. Ito yung sabi tingnan nyo guys. Hindi na talaga matigil-tigil yung kahibangan ni Kadigungan na yan. Alam mo, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, matanda ka na, 'di ba? Minsan kailangan mo nang magpa-check up kasi kapag tumatanda nagiging ulyanin na tayo. Instead na makialam ka pa sa usaping politika, paano ba naman kasi nakakainis din tong kanyang anak na natutulog na nga yan doon sa Davao na mamahinga, ginising niya na naman ulit itong kaluluwa ng kanyang ama. Ngayon, ang nangyari, dalawa na silang naging kritiko ng administration. So ngayon guys, ako concern lang ako kasi sa edad ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat ho, nagre-rest na siya ngayon. Ini-enjoy niya na lamang ho yung bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, 'di ba? Ini-enjoy niya na lang. Kaso ang mali dito, 'di ba? Imbis na mag-enjoy, magsaya, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ginagawa niya, binabash niya ho si Pangulong BBM at tila baga sinasabi niya na mali yung ginagawa mo. Ito yung sabi, tubig lang naman daw ho yan. Former President Rodrigo Roa Duterte calls the West Philippine Sea, WPS, just water. Tubig lang. And urged China and Philippines to talk over their verbal sparring following China's recent series of aggressive action in WPS. Inulit niya na naman ho. Kasi nung nakaraang linggo, 'di ba? Ito din yung sabi niya. Pakinggan nyo guys Yung mga Pilipino nakikinig na yon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, previous Philippine Sea. Karami ng dagat natin, hindi ibigay na sige yun na yan. 'Di ba? Noong nakaraang linggo, sinabi niya yan na tubig lang naman daw yan. Ibigay na lamang daw ho natin yan. Tapos, inulit at inulit niya na naman. Sabi niya, bakit tayo makikipagpatayan dyan sa tubig lang? Tubig lang pala para sa'yo. Tubig lang pala para sa'yo yung hanap buhay ho ng ating mga mangingisda. Tubig lang pala para sa'yo yung mga natural oils, natural gas na nandyan sa Recto Bank na pagmamay-ari natin within 200 nautical miles. Tubig lang pala. Tubig lang ba yan kung yan ay pinagkakakitaan ng ating mga mangingisda? Tubig lang naman pala, pero bakit hindi mo maipaglaban? Tubig lang, diba? Tubig lang naman pala Bakit hindi ka bumoses? At sabihin mo sa mga Chekwa na tubig lang naman yan, ibigay nyo na lang yan sa amin. Diba? Kasi kung tubig lang naman yan, hindi yan dyan sila makikipag-agawan. Kung tubig lang naman yan, hindi yan sila manggagalaiti. Meron kasi silang nakukuha dyan. Kaya sila nanggagalaiti. Yung mga Chekwa na yan, na siyang pinaglalaban lamang ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil atin naman yan. Diba? Atin yan. Tubig lang naman pala. Di sana, ikaw na mismo, yung nagdirekta sa mga Chinese na to na, ay, tubig lang naman yan. Amin yan, ibigay nyo na. Diba? Kaso wala Isa ka sa nagiging duwag. Diyan pa lang sa word, sa paraphrase na binibitawan mo na tubig lang naman yan, it only means na parang binibigay mo na sa kanila yung lugar na yan. Which is mali. Atin yan. Diba? Hindi naman ibig sabihin na pinaglalaban natin yan ay makikipagpatayan tayo. Hindi ibig sabihin na bumuboses tayo ay gusto na natin ng gera. Kumbaga, bumuboses tayo dahil pinaglalaban natin ang sariling atin. Diba? Tinitrest nila tayo sa sariling atin. Diba nakakagago? Alam nyo, naluloka talaga ako kay Kadigungan na to. Ay, nako. Bakit tayo makikipagpatayan dyan sa tubig lang? In short, hanggang usap lang tayo. We cannot go beyond words, period. If we go to arms, wala tayo, hanggang words lang tayo. Alam niyo guys just to be clear, kasi ang iniisip agad dito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay gera.
Which is, hindi naman ho yun yung pinopoint out ng Armed Forces of the Philippines at ng ating presidente. Bumuboses tayo dahil atin yan. Hindi ibig sabihin na gusto na natin ng gera. Pinaglalaban lamang ho ng ating Pangulo, ng ating presidente ngayon, yung atin. Hindi niya gusto ng gera. Sinong tanga ang gusto ng gera, aber? 'Di ba? Sinong gago ang gusto ng gera na madaming buhay ang mamamatay, madaming mga infrastructure na masisira ulit, na i-rebuild natin ulit, di ba? Sino yung gusto ng gera? Di ba wala? Ang point lang ho ng Armed Forces of the Philippines, kahit papaano bumoses tayo. Kahit nga si Gibo, di ba? Ang point niya lang is ipaglaban natin ang atin. Huwag ho tayong maging duwag. Yan ho yung totoong maka-Pilipino. Di ba? Pero hindi ho ibig sabihin yan, gusto namin ng gera. Did you really get my point, mga kababayan, mga minamahal? Di ba? Yan kasi yung tinanim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isipan ho ng mga DDS. Imagine, sabi niya kapag maglagay daw ng warship si Pangulong Bongbong Marcos or maglagay ng warship dyan sa West Philippine Sea, magkakaroon ng digmaan. Eh bakit nung nakaraang linggo, nakaraang araw, naglagay ho ng warship si Pangulong BBM dyan ho sa West Philippine Sea para mabantayan yung mandato, yung nangyayaring kilos bawat minuto, bawat segundo dyan. Nagkaroon ba ng gera? Wala naman, di ba? So nadibang ho yung maling paniniwala nyo. Anong ginawa ng mga Chinese? Siniraan na lang nila tayo sa kanilang propaganda, sa kanilang mismong news. Di ba? Kaloka. Anyway, so hindi ako I'm not trying to justify or defend China as a matter of fact. O, hindi niya daw dinidefend ang China, guys. Hindi niya daw dinidefend. I am well, at least I do not like what they do if they drive away the small fisherman there. O, di mo naman pala gusto eh. Di mo naman pala gusto yung mga nangyayari sa ating fisherman. Eh, bakit hindi ka bumoses? Diba? Play safe. Sa awa ng Diyos, hindi naman nila ginagawa yan. Hindi nila ginagawa ngayon. Winawater cannon na nga ang ating mga mangingisda. So, the credit of China, totally, ilan lang naman na makukuha ng isda dyan ng mga fisherman natin. Guys, narinig ko na tong isang statement niya na sinabi niya pa nga before na maghati na lamang daw ho sa isda yung China at yung mga mangingisda ng Pilipinas. Bakit ganon? Ewan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At saka guys, alam nyo, sadsad na ho sa news blocking ang Pilipinas in terms of West Philippine Sea during nung time niya. Biruin nyo, dati pa palang nagbubungguan ang Philippine Coast Guard at itong China Coast Guard vessels. Hindi lang nababalita. O baka naman sabihin nyo, fake news ako. Meron akong reference. And this has been going on since time immemorial. Hindi lang sa panahon ni Marcos ngayon, panahon ko. May bungguan na talaga dito. Near diba? Or a mishap dito. Somewhere, bangka, bunggo, or whatever. Ito ay dahil meron tayong controversy. Alitan, to say the least, kainisan. Hindi ito naladala ng day-to-day mishaps. Alam mo, araw-araw ito nababasa natin. Araw-araw, every time I think I come up here to talk about in this program, nandito talaga itong issue na itong West Philippine Sea. It cannot be resolved. May daanan tayo. So, there are the parameters where we can travel, we can pass by and travel along these contested areas. Talagang magkakaroon ng ano yan, na dito, paglakad mo, you sail in this area, suddenly this ship will appear in the horizon and it would maybe cause a vehicle collision. Hindi ito nag-iiba. Talagang ganito itong alita na ito. It cannot be solved by just publishing every incident every day or shout to the world that there is something wrong every time there is a near collision or a collision or something that is a source of trouble. Alam natin, nagbubulahan lang tayo dito. China, pati ang Pilipinas.
bahala na kayo dyan. Kayong malalaki, ano, iwan mo yan yung kami. So this will remain to be a perennial problem. Unless there is really an intention, well-intentioned, maybe the exchange of dialogue that would end in formal talks of how to go about treating each other. Kasi contested area man kaya ito. Contested Then there will area. be a code of conduct. So the code of conduct, we should set the parameters of where we can travel, where we can sail north going to south and south going to west, na merong sufficient guidelines, sufficient parameters, and sufficient warnings if we intrude into or violate the rules that we abide by in a formal talk. 'Di ba? Mismo, ngayon ko lang din to narinig. Contested area. Congested ba 'yun? Contested. Kasi guys, yung meaning nun is yung lugar, parang ibig niyang sabihin, pinag-aagawan pa lamang ho. Hindi naman yun pinag-aagawan kasi atin yun. Ba't sila mga agaw? So, meaning to say, na parang sinasabi niya, contested, area, congested area, it only means na pinag-aagawan pa lang natin yan ngayon. Hindi naman namin yan, hindi naman tayo umaagaw dyan, dahil atin naman yan. Tapos sabi niya din, 'di ba? Hindi daw to masosolve ng araw-araw pinapublish yung balita. So, kaya naman pala, hindi ka nagre-report sa mainstream media. Hindi mo inaalaw ang mainstream media na mag-report publicly sa usapang West Philippine Sea. So, news blocking nga yung ginagawa mo. 'Di ba? Tapos, in the first paragraph, 'di ba sinabi mo na, anto? And this has been going on since time immemorial. Oh, matagal na palang nangyayari yung issue dyan na banggaan sa West Philippine Sea. So, paano nangyari yun na wala kaming kaalam-alam? Actually nga din guys, pati yung floating barriers, panahon niya pa rin pala yun. Hindi lang din natin nalaman kasi nga, may news blocking. Kahit nga din yung pagwa-water cannon, matagal na rin pala iyon. Panahon niya pa rin pala iyon. Wala tayong kinalaman kasi nga, nagkakaroon ho ng news blocking. O diba? Pakagago tapos nga sasabihin mo tubig lang. Hindi naman yun sila mangharas kung wala silang nakukuhang benefits dyan, diba? Kaya nga ito, si Pangulong PBBM, pinaglalaban niya lamang ho, yung atin, yung sariling atin. Hindi naman sa lumalaban tayo, gusto na natin ng gera. Hindi, bumuboses lang siya. Ang Armed Forces of the Philippines, pati yung defense natin, bumuboses lamang ho, dahil nga atin yan. Diba? Tubig lang naman pala. Bakit hindi mo ipaglaban? Kaloka. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.